Alam ko sa buhay natin, napaka-busy po natin lahat. Ako po ay grabe yung schedule namin. Very brutal. I work full-time. At the same time, syempre, full-time nanay driver. Yung anak ko, yung schedule niya crazy. Every day, once a week lang po kami may day off sa kanyang practice. Nakaka-uwi kami almost 11 p.m. every day. And then I have to wake up quite early, prepare sa clinic. Buong araw may mga pasyente po tayo. Tapos syempre busy din tayo sa ministry. Pero alam niyo po ba, yung talagang hindi ko po papayagang kaligtaan is to really engage myself in, unang-una syempre prayer. So ito yung ating secret place with the Lord. Hindi po talaga pwedeng mawala yan sa bawat araw. And then the other thing of course is immersing sa kanyang salita. Marami pong iba't ibang pamamaraan yan mga kapatid. I thank God for the advances in technology. Isa sa mga pamamaraan, especially dun sa mga nagko-commute, dito sa abroad, ang tawag dun sa pag nagda-drive ka for long distances, ang tawag dun commute. Sa Pilipinas naman, commute yung pag gumagamit ka ng public transport. Whatever commute you are doing, maganda lang pong malaman na marami nga po talagang pamamaraan. So if you don't have time to read the Word of God kasi busy, pwede pong makinig. So yun po yun, no? Ako po talaga nag-survive din ako talaga sa sa Audible. Alam niyo may audio na Bible po. You can get that. Maraming different versions. Kayo na lang ang pumili. Ang ganda lang po kasi na-utilize natin yung mga dead times. For example, long drives sa traffic. When you are doing chores, for example, mga quiet chores lang naman, namamalansya ka. Minsan nga, nagluluto, naglilinis ng bahay, So, instead of, listening to mga wala namang kwentang bagay or mga bagay na hindi naman makakapagpalago sa atin, listening to the Word of God really revitalizes you. Yung ginagawa sa atin ng salita ng Diyos is it actually revitalizes us, lalo na dun sa mga moments na may mga pinagdaraanan tayo, yung mga moments na parang umaandap-andap yung ating pananampalataya. Nakaka-encourage lang talaga that we have so many means these days, technology, So again, many forms. You can read, you can listen. Marami naman pong mga libre, yung iba apps. Pero kung hindi man libre, it's worth an investment po dun sa may mga resources naman, Faith comes by hearing, kapatid. And hearing the Word of God, mahirap, lalo na kung ang pananampalataya mo talagang you need to strengthen it pa. You need to hear the Word of God. Yun po yun